Morning po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is December 6, 22, 2025. At tayo ngayon papunta dyan sa may Shore Street, corner ng Seaside Boulevard, Barangay 76, Pasay. At dadalhin po natin yan sa may SMX Convention Center, sa may MUA Complex, Seychelles Lane, Barangay 76, Pasay pa rin. Okay po, magbabalik po tayo mamaya kasi pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private, manyana ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, isabay natin ang pakikinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Cash po kasi. Cash po kasi. Walang kasama sa bahay, hindi pwede. Oo, maglulungkot-lungkutan yun. Oo, hindi pwede yan. Hindi pwede pantay. Oo, hindi pwede. Siya babantayan. Kahit sa nandun. Yung iba nga, dinadala pa sa mga mall dahil wala kasama sa bahay eh. Tama ka, ano na eh. Oo. Yung dating si Bantay, ngayon ang binabantayan. Pero sa ngayon, kasama na rin dyan, mahigpit na pagbabantay ang ginagawa rin ng mga tauhan ng Philippine Port Authority dito sa bahaging ito ng North Port dito sa lungsod ng Maynila, kung saan batay sa impormasyong inilabas na kahapon ni Eunice Lamonte sa kapatulita ng PPA ay nasa 1.6 million na yung suminahe na kanilang na-monitor at inaasahan nilang papalo pa yan na hanggang 4 na milyon sa kabuuan itong holiday season. Ako si Manny Marcus ng GMA Super Radio DWB. Dapat to. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Salamat Manny Vargas. Salamat Alan Gatos sa inyong magkakawing na mga balita ngayong umaga na ito. Tayo po'y nakahanda na sa pagsalubong sa Pasko. At yung mga motorista po natin, maganda-ganda naman ito sapagkat ngayong linggo na ito yung linggo ng Pasko eh. Opo, nasa pasok na po tayo sa linggo ng Pasko sapagkat ang Pasko po ay araw ng Pasko ay December 25 ay puwapatak ng Huwebes. Maganda naman ito at parang meron tayo maagang pamasko. Kahit pa paano po mga kapuso, meron tayong rollback sa mga produktong petrolyo na asahan po bukas. Ayan una na pong sinabi ng Department of Energy na posible ang humigit kumulang sa piso at 20 sentimo kada litro na tapya sa presyo po ng gasolina. Aabot naman sa 1 peso 70 centavos sa kada litro ang nakaambang bawas presyo sa diesel, habang piso at 75 sentimo naman kada litro sa kerosene. Yun naman, yun. Okay yan, maganda umaga po at yan na po ang papasko ng next week kaya. Ano kaya naman ang kwento. Samantala po, naku, isang buong barangay nawala ng tubig dahil nagkautang sa Manila Water. Saan po yan? Sa Marikina City. May utang silang 15 million pesos pero mukhang nabalik na daw sa normal po ang supply ngayong umaga na ito. Maayos na. Matapos magbigay ng paunang bayad na 15 million pesos, ang utang talaga ay halos 40 million pesos. Paano nangyari yun?
At bakit ang sumasagot ay ang city government na Marikina? Pasana all. Oo. Sa initial na pagtaya po mga kapuso, initial pa lang na bayad yan ha, para maibalik agad ang supply ng tubig ng 3,000 residente sa barangay. Ano to, Tumana yata to, Barangay Tumana. Yun, Barangay Tumana sa Marikina City kasi meron palang MOA, Memorandum of Agreement. Na pinirmahan sa pagitan ng barangay at saka Manila Water. Ang pangalan ng kanilang agreement ay patubig sa Tumana. Yung mga residente magbabayad para doon sa kanilang mga kinonsumo sa bill nila sa barangay. Yung barangay naman ang magbabayad, magre-remit doon sa utility provider. Nako po, nagkaroon ng ewan ko kung ano nangyari dito pero nabigong i-remit kung bayad ng mga residente ng barangay nila. Ayun, kaya naputulan ng tubig for 15 days. Wala no ang barangay Tumana kung hindi magbabayad, buti nila nakabayad kahit pa paano. Kundi pinatuloy yung 15 days. Pero gano'n kailangan talaga masenta nila yan. So yun, ganun pala nangyari doon. Alas 6:28 na po ang oras natin. Bakit naman tumataas ang presyo ng baboy? May nagsasamantala ba? Sabi po, mataas ang demand. Akala mo marami tayong kating baboy. So, piso hanggang 5 piso po. Ayan, no? Ang posible pang itaas sa kada presyo ng kada kilo ng kating baboy habang papalapit ang Pasko. Kasi daw, mataas ang demand sa kating baboy. Pero yung mga pinagpaliwanag na virus at bacteria na sa tinang dugo. Dahil dyan, mabilis ang paggaling. Basta 3 beses uminom sa isang araw, mga 3 to 5 days lang, okay na ulit. Tablet ang pabaon ko kay Mister, pero lagi din ako may Solmuse Advanced Liquid sa bahay. Kaya mga kapuso, sa maplemang ubo, sa Solmuse Advanced lang tayo. Sa siguristang tulad ko, subok at iwala na ang ito. Carbon-16 plus zinc is the generic name of Solmuse Advanced. Symptoms persist, consult your doctor. Sino dito ang nangangailangan ng haplos? Ito pwedeng ihaplos dito, ihaplos doon. Hap lotion. Ang lotion na pwedeng ipain sa muscles matapos sa magkakong trabaho. Magsangka itong mangosteen at moringa. I-hap lotion mo na yan. Ang hap lotion ay available sa Medric drugstores nationwide. I have headache and I have stomach flu. Pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pwedeng flu. I have lagnat. I have body pain. Flu. Pwedeng flu. Pag bio-flu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. Bio-flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Agagang lumiyak yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, Valium, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang tubig nyo ba'y pinagkukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters sa tubig. 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mamimili sa Medric drugstores at the generic pharmacies nationwide. Composite sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. This Christmas, feel the joy and share the joy. Meet Ruby, Sana, Colin, and Patty are adorable mentions of joy. For only 330 pesos, you get 2 70, one to bring home and one to brighten the Christmas of a child in need. Visit the best of joy food and be part of a Christmas miracle in Anchor Supermalt's annual Buy One Donate One campaign, where a small gift becomes a big moment of joy for children nationwide. Give love, give joy. Get your best piece of joy today. TikTokers for details. Promo runs from October 25 to December 25, 2025. From TTI Fair Trade Permit number FEE 2394661 series of 2025. Over sa dami. Alas 6:34 na po ng umaga. Wow! Meron ng tayo? Panalo! Ayuda rin ito. Lifeline program sa mga consumer na may mababang kita. Maganda po itong balita natin mula kay Tuesday Joe. Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission o ERC para salubin ang epekto ng posibleng tasingil sa 2026. Good morning. Thank you po.
ang epekto ng posibleng pagtaas sa sigil sa kuryente sa susunod na taon, lalo na para sa mga low-income consumers o may mabababang kita. Sinabi ni CRC Chairperson Attorney Francis Domenico Juan na target ng Lifeline program na tulungan ang mga consumer na may buwan ng konsumo na 50 kilowatt-hours pababa na maaaring makabenepisyo ng malaking diskwento o posibleng zero electricity bill depende sa final structure ng programa. Nilinaw ng ERC na bahagi ito ng mga hakbang upang matiyak na may sapat na proteksyon ang mga tinatawag na vulnerable sector habang isinasagawa ang mga kailangang adjustment sa power rate. Kapatid na 2026, inaasahang may dapat sa kuryente bunsod ng post-recovery na umaabot sa mahigit 30 bilyong piso na nagugat sa biglaang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng krudo sa mga nakaraang taon. Ang post-recovery ay ipatutupad alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema matapos ang apela ng Power Generation Company. Bukod dito, inaasahan ding lilitaw bilang hiwalay na kulit sa billing statement ang tinatawag na Green Energy Auction o GEA allowance na bahagi ng programa ng Department of Energy upang hikayatin ang pamumuhunan sa renewable energy at dagdagan ang generation capacity ng bansa. Pinapahayag ng ERC na ang posibleng epekto sa karaniwang household ay nasa 20 to 30 centavo increase na maaaring bahagyang mabawi ng pagbaba ng ibang components ng power bill depende sa galaw ng merkado. Binigyan din ng ERC na layunin ng mga adjustment na matiyak ang sustainable power supply habang patuloy na binabalanse ang interest ng mga investor at ang kakayahan ng mga consumer na magbayad lalo na ang mga mabababa ang kita. Wala yun, hindi pala porque nakakabalita tayo na lalakihan ang power generation. Ha? Yung mga magpuproduce ng kuryente, masaya na tayo. Yun pala, may Mayroong kaakibat din. may kaakibat na gastos kasi. Pagtaas din, gastos. Kasi yung pagtatayo ng mga planta, Tama. Kaya ang tawag nila, recovery cost. hindi pa nag-umpisa, may recovery na. Masakto lang. Ang dami naman ng mga bayarin na sinasabi mo yan para sa next year. Kaya nga, ano nga din, dito maunawaan bakit may green na tinatawag. Green energy option na tinatawag. Ano ba yun, pagbibigayat ng pagbubuhunan sa renewable energy. Ito may magtatayo ng panibagong planta para sa renewable energy. Doon, kailangan mabayaran yun. So, kisigilin sa atin. Kuryente, tubig, ano ba? Ang baboy, na-reduce day. Lahat na lang tumaan sa ka. Sabi na natin ha, diyan ka, mag-monitor ka. Kasi baboy daw, mataas, 5 piso ang kilo, ha? Okay. Ayan. Ako si Tuesday sa Community GMA Super Radio dito na muli. Dapat totoo. Salamat Tuesday nyo. Melo del Prado sa Super Radio DCW. Mr. Jason Caiglet, Executive Director sa mga industriya ng agrikultura o sinag, nasa linya na po natin. Good morning po, Mother po, nakikinig ko na po. Good morning po, Jason. Ito sa inyong punto de vista. Ayan, sunod drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat, God bless, paalam po.